Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan at mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Welcome sa ating channel na Snatch Away. Ako ang inyong lingkod at kaibigan, Elec Ebreo. Salamat sa Diyos sapagkat naumpisahan na nating pag-aralan ang Book of Revelation. Ang aklat na ito sa Biblia ang pinakahuli kung saan ang lahat na propesiya, ito ay ang hantungan. Kaya nga lamang ang karamihan ay skeptical sa aklat na ito sapagkat ang sabi ng iba ay mahirap intindihin at mahiwaga at maraming symbolism. Tama nga, pero ang nasusulat ay isinulat ng Diyos upang ito ay ating maintindihan. At ang sabi ko nga, dahil sa Banal na Espiritu, ito ay ating matutunan sapagkat siya ay sinugo upang maging tagapagturo natin, tagaliw at sasabihin sa atin ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ang aklat na ito ay marami ang mga pagpapakahulugan at maraming interpretasyon ang ginagamit sa pagtuturo dito. Ayon sa iba't ibang school of thought, ay iba ay ina-interpret o ipinapaliwanag ang mga bagay na to sa pamamagitan ng preterist view. Ang ibig sabihin ay lahat na ito ay nangyari na noong pang 70 AD at ito ay hindi na mahalaga sa kasalukuyan sapagkat nakalipas na ang struggle ng church against Rome. Nakalipas na to at ito nangyari na. Ang iba naman ay pagpapahayag tungkol dito ay sa pamamagitan ng historic view ang pagpapahayag nila. So, it symbolizes the historic problem of the church. Ang nangyari mga struggle o problema ng church noon sa kanila ito ay bahagi na lamang ng church history. Iba naman ang spiritual view o allegory. So wala itong direct application. So na-allegorize nila, ini-spiritualize nila ang mga nasusulat dito. At ang iba naman ay futurist view. Kasi ito ay isang prophecy. It's a prophecy na kailangang pag-aralan natin at ipahayag sa pamamagitan ng literal na pag-aaral. So it is an account na mangyayari. Ito ay hindi pa nangyayari ang mga malaking bahagi ng pagkasulat dito. So ganyan mga kaibigan ang pag-aaral sa Revelation. Mahirap nga intindihin, pero paraan upang maunawaan sapagkat ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang Banal na Espiritu at marami tayong eskola ng mga tagapagturo tungkol dito. Marami ang mga may kasanayan sa pagtuturo at doon tayo nag-aaral. Marami nagtuturo na mayroon tayong maintindihan sa kanila. Mahalaga sapagkat ito ay sinulat upang ating maintindihan at maunawaan. So ang sabi nga sa verse 3, ito may napag-aralan natin na yung verse 3 ito, ang sabi niya, blessed is he who reads and those who hear the words of the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So, ang aking paniniwala at aking pagtanggap sa aking mga pinag-aralan, this is a book of prophecy, so it's prophetic na kailangan natin pag-aralan sa pamamagitan ng literal na pamamaraan. Okay, tingnan natin sa sa verse 19, no? Tingnan natin sa verse 19. Ito maganda dito, natural ang ating lugar. Yan, wala tayong audience, pero yan, napapangit yung mga sound. Dumaan na isang honor jeep. Okay. Para naman ang ating open tayo. Okay, sa verse 19, ito nasusulat.
Ito ang sabi ni Jesus Christ kay John, because this is the revelation of Jesus to John, na isusulat ni John upang ipakita ni John ang lahat na nakita sa mga magbabasa nito. Para sa atin lahat. Sa verse 19, write these things which you have seen, and the things which will take place after this. So this revelation was dictated by Jesus Christ to John. Si Jesus Christ mismo ang nagdikta nito kay John the Beloved, his close friend, the apostle. Sabi, sulat mo ang lahat ng iyong makikita. At ang lahat na mga bagay na mangyayari sa hinaharap. So, dalawang bagay ang makikita natin dito. Sa chapter 1 to 3, ito ay nangyayari sa kasalukuyan, mga kaibigan. It's happening now. All the signs of the second coming, the signs which leads to the rapture. Ang rapture ay walang palatandaan. So sinabi niya, and this thing which will take place after this. So sinasabi ito ni Jesus Christ, mangyayari lahat ng ito after the rapture, o pagkatapos ng kasalukuyang panahon, the end of the church. At the rapture, mawawala na ang church sa papel ng revelation, sapagkat after the rapture, ang susunod dyan ay tribulation, wherein Jesus Christ will punish those who have rejected Him, and for the salvation of His nation Israel. So, makita natin, napakalaki ng bahagi ni sinulat ni John. Pagmula kasi sa verse 6 hanggang mula sa chapter 6 hanggang chapter 19 ng Book of Revelation, ito ay nakapokus sa tribulation. So, napakalaking bahagi ng ang pagtutuon nito ay sa mangyayari sa hinaharap after the rapture. At sa kasalukuyang panahon, we are in a church era. Okay? So, yung Old Testament time is the era of the law. Then, nung si Jesus Christ ay mamatay at mabuhay na magmuli, then, Jesus sent the Holy Spirit to the church. So, the church era is right here, and all the signs is happening right now. And after this, tribulation will come, at doon nakapokus ang napakalaking bahagi ng revelation, ang tribulation. Ang tribulation ay ito ang puot ng Diyos, the wrath of God against those who rejected Christ as their Lord and Savior. Kasi insulto sa Diyos ang ginawa sa pagtanggi sa kanyang anak na kaligtasan sa pamagitan ni Jesus. Kaya darating ang panahon, napaparusahan niya ang lahat ng tumanggi na tanggapin si Jesus Cristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. So yan ang malaking pinagtutunan ng Book of Revelation. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, nakaraan, na mapag-aralan ko ito sa marami ng pagkakataon, it breaks my heart kasi ang malungkot na mangyayari sa mga tumanggi kay Jesus Christ, kakalungkot na mangyayari sa kanila. But it's also a joy in my heart because I will not go into the tribulation period because we are not appointed unto God's wrath. Hindi tayo tinalaga ng Diyos sa kanyang puot. So, yun ang joy natin. Sa kabila ng mga nangyayari sa daigdig na ito, meron tayong malaking pag-asa. Ang rapture na pangako ng Diyos sa atin, tayo kukunin niya at makakasama ni Jesus Christ for eternity, to be with Him wherever He is. Siya nakakagalak, pero bilang isang taong may pagmamahal sa kapwa-tao, nakakalungkot sapagkat ang mga tatanggi ay makakaranas ng puot ng Diyos kung saan ibubuhos ito ng Diyos sa tribulation period, lalo na sa Great Tribulation period, sapagkat ang tribulation period was divided into 3.5 years na medyo nag-i-enjoy ng konti ang daigdig sa ginhawa, pero sa Great Tribulation of the 3.5 years, terrible mangyayari. Kaya ninanais kong ipahayag ito sa ating sariling wika upang maintindihan ng ating mga kaibigan, kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig. So yan ang buod ng Book of Revelation. At ang aking
gagawin ay yung sa pamamagitan ng mga scholars na natutunan ko rin sa kanilang pag-aaral. So I acknowledge that this book is apocalyptic or prophetic. Hindi pa nangyayari ang mga bagay na nasusulat dito maliban sa kasalukuyan nangyayari sa church sa ngayon, the church era, na kung saan ito ay magwawakas. Ang church age ay matatapos sa rapture, sapagkat from chapter 6 hanggang 19 hindi na mababanggit kailanman ang church, at ang church ay mababanggit na muli sa pagbabalik niya ni Jesus Christ kasama ang church para sa millennial kingdom, kung saan ang church ay mga believers ay magiging kabahagi sa pamumuno ni Jesus Christ sa 1,000 reign niya sa daigdig ng kanyang kaharian. Okay. Pagpapatuloy natin ang verse 1 hanggang verse 6. Sapagkat ang ginagawa ko dito mga kaibigan is verse by verse or segment by segment. Pag sinabi segment, ito binubuo ng ilang verses kung saan makita natin ang konteksto ng mensahe. So, it is by segment ang ginagawa natin or by verse. Sapagkat may pag-aaralan tayo, isang verse lamang, at pagkatapos i-expound natin yung verse na yon. So pagkatapos ang trabaho namin tagapagturo is to expound the scriptures, the meaning of it, and explain it in a simple way para maintindihan. Hindi okay yung magaling ako magsalita, marami akong sinasabing sophisticated things, pero yung listener naman ay wala naiintindihan. So I'm trying to be simple. So on verse 4, John, to the 7 churches in the province of Asia, grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 Spirit before his throne. Yan ang problema sa akin mga kaibigan. Nag-i-stammer na ako sa pagsasalita ngayon. Hindi ko na ulitan, marami akong dinadalang karamdaman. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us and freed us from our sins by his blood, and has made us to be kingdom and priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever. Amen. Okay. Ito ang pagbati ni Jesus Christ kasama ang Ama at ang Espiritu, the greetings of the Trinity to the 7 churches in Asia. So, ang number 7, mga kaibigan, ay number of completeness. Kung mahilig kayo mag-aral ng numerology, pwede kayong mag-research sa numbers. Pero dyan mahilig mag-aral. But this time, ang tatalakayin ko lang yung number 7. Because number 7 is perfect number or number of perfection. 7 days a week and 7 colors in a rainbow. Yan. So, ang sulat na ito ay sa 7 churches. Why sa 7 churches, mga kaibigan? Samantalang napakarami naman church noon. Maraming church noon sa iba't ibang panig ng daigdig, pero ang piniling padalhan ng sulat, una, pagbati, at ito'y padadala ng sulat ni Jesus Christ mismo galing sa Kanya sa pamamagitan ni John. So, sabi nga, it is symbolism na number of completeness. Number 7, so 7 churches is the complete character of the churches na mangyayari na sa kasalukuyan at noon ay mga asal o kaugalian o karakter ng isang church na nabubuhay. Ibig sabihin, so ang churches na ito yung mga buhay na church. Ibig sabihin, existing. At ito yung naging bahagi ng church history kung saan ay makikita natin at ibang mga karakteristik ng church noon at sa kasalukuyan. Ang 7 churches na to ay ang Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira,
Sardis, Philadelphia at Laodicea na ito ay nasa sa noon ito ay Roman province, probinsya ng Roma. Nasa kasalukuyang panahon, ito ay part ng modern day Turkey. So ito ay nasa Aegean Sea, malapit sa Greece. Hindi ako magaling sa geography. But anyway, these churches is panahong yon ay buhay. Nasa Asia Minor na tinatawag, the province of Asia ng Roma, kung saan ito ay kasalukuyang Turkey. Ito ay buhay noon. Mga church nito na padalhan ng batiin ni Jesus Christ at padala ng mga sulat. At itong kaugalian, this character of churches is alive today. Mapapag-aralan natin yan. Isa-isahin natin ang mga sulat ni Jesus Christ sa 7 churches. So ito yung makikita natin sa noon at ngayon ay may pagkakapareho ang ugali at asal ng mga church. Since this is the church era, so makikita nyo sa ating pag-aaral na isa-isa kung nasa ang klase ka ng church at kung anong ugali ka na bilang isang church. Because the church is not the building, it is you and me, the church. It's a people, it's a congregation of people who receive the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. So we are the church, we are the called out one. We are called from darkness into light. But we have different characteristics. Meron tayong pagkakaiba, iba ng pag-uugali, at meron ding pagkakaiba-iba ang mga church congregation, ng assembly or denomination. May kanya-kanyang katangian at kanya-kanyang sariling asal. Na ito ay makikita natin sa kasalukuyan because we are living in the church age. Okay. So nandito ang pagbati ni Jesus Christ sa verse 4. Una, ito ang pagbati. Grace and peace to you from who is, who was, and who is to come. Grace is unmerited favor. Alam natin yan sa mga nag-aral tungkol sa Bible. Unmerited favor, ito hindi natin karapat dapat tanggapin sapagkat dapat natin tanggapin kaparusahan, subalit ito ang kaloob sa atin ng Diyos ang kaligtasan sa pamagitan ni Jesus Christ at hindi tayo pinarusahan, kundi binigyan ng regalo ng kaligtasan. So meaning, unmerited favor and peace. Itong kapayapaan ay napakahalaga sapagkat ang lahat ng tao naghahanap ng kapayapaan. Ang ibig sabihin ng kapayapaan ay wala kang problema, tahimik ka, nakakatulog ka na mahimbing, you are secure. Kahit anong nangyayari sa buong mundo, anumang kagaluhan, ikaw ay may kapayapaan at natutulog ng mahimbing sa araw-araw. But yan ang problema ng mga tao ngayon. Ang mga tao ngayon, tila wala ng kapayapaan, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating kapaligiran. Lalong panahon nito ng pandemic, problema natin ang kabuhayan, ang hanap buhay, at ang takot sa coronavirus. So, nabubuhay ang tao sa takot ngayon. So, noon pa man at ngayon, ang mga tao nabubuhay sa takot. Pero ang sinasabi dito, grace and peace. Yung peace dito, peace with God and peace of God. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos hanggang hindi mo nararanasan ang kanyang biyaya o grace. So, ang problema ng tao ay walang kapayapaan dahil sa kasalanan na kanyang minanakailan. Natatakot tayo sa kamatayan at natatakot tayo sa parusa ng Diyos. Pero kung naranasan mo na ang biyaya ng kaligtasan, magkakaroon ka ng kapayapaan. That is a peace with God. Hindi ka na sisingilin ng Diyos o paparusahan sa kasalanan sapagkat ang kasalanan natin binayaran ni Jesus Christ. Ibig sabihin kung binayaran ni Jesus Christ ang ating kasalanan, hindi na tayo paparusahan. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus sapagkat ang lahat nating kasalanan ay ipinako kay Jesus Christ. Kaya wala na tayong kasalanan. Now we have the peace of God. Ano bang mangyari sa ating kapaligiran? We have the peace of God. Ito ang aking isang halimbawa ipakikita sa inyo. Kung halimbawa kayo nagkautang kay Pedro ng 1 milyong piso, dahil noon na may pera ka pa, pero mawalan ka ng pera, ay alam mo may utang ka kay Pedro, wala kang kapayapaan kapag nakikita mo si Pedro, baka anytime singilin ka, ay wala ka may bayad. At dumating nga, wala ka ng kakayahang magbayad. So kahit yung lahat mong ari-arian, ibigay mo kay Pedro,
hindi talaga sasapat sapagat kinapos ka na. Ganyan ang tao, kapos tayo sa pamantayan ng Diyos. Subalit isang araw, mayroon isang mayaman na kaalam na ikaw ay may utang at malapit ka ng idinimanda ni Pedro sa hukuman. At pag nadala ka sa hukuman, tiyak magdudusa ka sa kaparusahan kasi wala kang pambayad. So, binayaran ng isang mayaman ang iyong pagkakautang kay Pedro at nang mabayadan ng mayaman si Pedro, ang tanong, may utang ka pa ba? Siyempre, wala ka ng utang, kundi may utang na loob ka doon sa mayaman. At kaya anumang oras na makita ka ni Pedro, hindi ka niya pwedeng singilin sakat bayad ka na sa iyong utang sa kanya. Hindi ka niya pwedeng singilin dahil binayaran ng isang mayaman ang utang mo. Kaya meron kang kapayapaan kay Pedro. That's how it is. Dahil sa kasalanan natin sa Diyos, wala tayong kapayapaan sa Diyos. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ibinayad niya sa ating kasalanan si Jesus Christ. Kaya sa harap ng Diyos, wala na tayong kasalanan. Sapagat kahit kailan, hindi na tayo paparusahan ng Diyos sapagat tinanggap natin si Jesus Christ bilang bayad sa ating kasalanan. So every day we have peace with God. Alam natin na hindi tayo paparusahan ng Diyos sapagat tayo naging anak ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap kay Jesus Christ. So tayo inampo ng Diyos bilang kanyang anak sa pamagitan ni Jesus Christ. So mayroon tayong peace na hindi natin paparusahan at mayroon tayong peace sa araw-araw natin pamumuhay. May kapayapaan tayo sa Diyos sapagkat mayroon tayong access sa kanyang trono bilang isang anak. So yun ang kagandahan na ginawa ng Diyos. Yan ang kagandahan na ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. Grace and peace, ito'y mararanasan lamang ng tao na isang tao na may relasyon kay Jesus Christ. At sa relasyon niya kay Jesus Christ, nagkaroon sa kayo ng kapayapaan at access in the presence of God the Father. And from the seven spirits before His throne. So, the Holy Spirit is part of the Trinity. Sevenfold, the seven spirit this is the sevenfold of the Holy Spirit. The completeness, hindi sa pito, kundi ito isang kabuuan, the perfect Spirit of God. Yan mga kaibigan. So, tayo nagkaroon ng freedom from sin and our relationship with God through Jesus Christ. Kaya meron tayong peace of mind and peace with God. Nagkaroon tayo ng kalayaan sa kasalanan na dahilan ng ating walang kapayapaan na buhay. So ngayon, sa daigdig na to, maraming tao walang kapayapaan, sila yung walang relasyon sa Diyos. So balit ako ay may kapayapaan dahil sa relasyon sa Diyos sa pamagitan ng Jesus Christ. Verse 5. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us, and who has freed us from our sins by His blood. So, ang pagbati ay galing kay Jesus Christ, who is a faithful witness. Ang ibig sabihin kasi ng witness is a martyr. Testigo, o kaya yung buhay niya ay martyr. Martyr. So, si Jesus Christ ay ang pinangamatapat na testigo. Ang ibig sabihin ng witness kasi, ikaw ay nagpapatunay kung isang tao ay, sa hukuman. Sa harap ng hukuman, ang mga may kaso ay nakaharap sa hukom at ang mga testigo ay nagpapatutuo kung tama at mali ang nasa sa depensa o nasa sa prosecution. Kung ang mga testigo ang nagpapatutuo sa pangyayari kung ito ay totoo. So walang tapat na lingkod ng Diyos maliban kay Jesus Christ sapagkat walang ginawa si Jesus Christ kundi patutuhanan at ipahayag ang pag-ibig at ang kagandalog ng Diyos. Yan ang mensahe ng kaharian ng Diyos, pag-ibig. At ipinakita ni Jesus Christ na ang pag-ibig na ito ay hindi lamang sa salita, kundi sa pamagitan ng kanyang ginawa, ng kanyang ialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo as a demonstration of God's love on the Day of Atonement na ipinako ang kanyang sarili, pinahintulutan ng mapako siya. Pwede naman niyang hindi ipapako ang kanyang sarili sapagkat may karapatan siyang tumanggi bilang anak. Pero kusang loob na ipinako ang kanyang buhay, katibayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mensahe ng pag-ibig
Hindi lamang sa salita, kundi sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, at doon naganap ang pagliligtas sa atin. So yun ang ginawa ng Diyos. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagpako kay Jesus Christ. Pagpako is itong kamatayan sa krus. Ito ang karumal-dumal ng panahon ng Roman government. So hindi lang salita kundi sa gawa, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. It was demonstrated to us. Si Jesus Christ ang martir para sa ating kasalanan. And the firstborn from the dead. Yes, hindi ito ang pinakamahalaga. Na hindi lamang namatay si Jesus Christ kundi siya ay nabuhay mula sa mga patay. Siya ang kauna-unahang tao na buhay. Ang Diyos hindi namamatay. Si Jesus Christ bilang tao ay namatay, pero kanyang espiritu ay nanatiling buhay. Ganyan tayo. Ang tayo eternal. Mamatay ang ating katawan, ang ating espiritu ay buhay. Pero iba si Jesus Christ. Siya ang kauna-unahang nabuhay na maguli. Bilang katibayan na ang mananampalataya ni Jesus Christ ay mabubuhay na maguli. So nandiyan ang rapture, nandiyan ang resurrection na mangyayari sa naharap. So he's the ruler of the kings of the earth. He is the King of kings and Lord of lords. Darating yan. Sa ngayon, siya ang hari ng mga hari. Sa panahong ito, hindi niya pa ito ginagampanan. At darating yan sa second coming, sa millennium, lahat ng hari, lahat ng tao ay maluluhod at sasabing, Jesus is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. To Him who loves us and freed us from our sins by His blood. So, ang motibo ng Diyos ay pag-ibig. Jesus loves us. Jesus loves you. At pinatunayan ng Diyos at pinatunayan ng Jesus Christ na ang ating kasalanan ang isang hadlang sa ating fellowship sa Kanya. Kaya para mawala ang hadlang na yan, binayaran ng Jesus Christ ang ating kasalanan dahil sa Kanyang pag-ibig at nilinis niya ang ating kasalanan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Okay. So, ang dugo ni Jesus Christ ang naglinis sa ating kasalanan. Sa Old Testament, ang dugo ng hayop, taon-taon ay binubuhos and winiwisik sa Ark of the Covenant to cover the sin. Sin covering, tinatawag ng kupa. Tinatakpan taon-taon ang kasalanan ng mga tao ng Israelita. Yan ay ritual na ginagawa. Subalit, nang si Jesus Christ ay ipako at nalibing at nabuhay na muli, ang kasalanan ay inalis na sa tao, hindi tinakpan. Hindi tinakpan ang kasalanan, kundi inalis ang kasalanan sa pamagitan ng Diyos na si Kristo at ang kanyang dugo. Ang Diyos ay nagkatawan tao sapagkat walang makapaglilinis ng kasalanang tao dahil ang tao ay makasalanan. So kinakailangan ay dugo na malinis at ang dugo lamang na malinis ay ang dugo na nananalaytay sa dugo ni Jesus Christ sapagkat siya ay perpektong tao at Diyos. So noon ng panahon ay tinatakpan. Taon-taon tinatakpan ng dugo ng hayop. Yan, tinakpan. Ito ang halimbawa ako ay makasalanan, tinatakpan yan taon-taon. Okay. So pag inalis, nandun pa rin ang kasalanan. Kaya taon-taon inuulit. Pero halimbawa, sa panahon naman ngayon, ginawa ni Jesus Christ, inalis ang kasalanan. Kung ito ang ating kasalanan, inilagay niya dyan, nakatago ang kasalanan, tinakpan ito. Pero inalis ang kasalanan, kaya pagtingin, wala na tayong kasalanan. So yun ang ginawa ni Jesus Christ, na alisin ang kasalanan, alisin ang kasalanan, linisin ang kasalanan sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ng dugo ng Diyos na tao. Sapagkat nagsasabi si Jesus Christ ay tao, yes, 100% siyang tao, 100% siyang Diyos. Kaya ito ay dugo ng Diyos at tao na bumuhos sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, at inalis. Kaya ang lahat na tumanggap kay Jesus Christ ay wala ng kasalanan as far as God is concerned because we are hid in God in Christ Jesus. Itinagaw na tayo ng Diyos kay Jesus Christ. Kaya
Kapag tinignan tayo ng Diyos, hindi makikita sa atin, hindi makikita ng Diyos ang ating pagkatao, kundi si Jesus Christ ang makikita sa ating pagkatao sapagkat tayo ay naging Kristiyano. Meaning, we are in Christ, in God. we are in Christ, in God. So, yan ang makikita sa atin, mga kaibigan. So, ito ang relationship with Jesus Christ. So, the book of Revelation is the unveiling of relationship of Jesus Christ to His church. Dalawang bagay. Sabi ko nga nung nakaraan, book of Revelation is the unveiling of Jesus Christ to His church and to judgment. Sapagkat ang wala kay Kristo, siguradong makakaranas ng kanyang punishment sa tribulation period. So mga kaibigan, ang pagbati sa 7 churches ay ang pagbati ng Trinity. So ang Trinity ay isang subject sa Bible, is doctrine na pinagtatalunan. Alin na nauna, ang manok o ang tao, ang itlog. So mga relihiyon nagtatalo-talo. Sa bagay, lahat ng mga relihiyon may hilig sa pagtatalo-talo, papagkalingan. Competition ang ginagawa nila. Hindi application. Competition, yung mga tao may alam sa Biblia, nakipag-compete sila sa kanilang mga natutunan, hindi nila ina-apply sa kanilang buhay. Sabi ko nga, knowledge puffs, but love builds up. Hindi ko pala sabi, ha? Sabi ni Paul sa Corinthian. So, the Trinity is a mystery. So, the Bible is full of mystery. And can you imagine, inibig tayo ng Diyos. At darating isang mystery when we will be raptured by Jesus Christ and 1 Corinthians chapter 15. So, hindi tayo magtatalo-talo sa Trinity, but Trinity is very explicit in the Bible. This is not implied, it is explicit in the Bible. God the Father, God the Son, and God the Spirit is a mystery. 3 person in one God. Unity, triunity. Okay, magpatuloy tayo. Verse 6. And has made us to be kingdom of priests, to serve His God and Father. To Him be glory and power forever and ever. Okay. Ang sabi dito, He has made us a kingdom of priests. So the church was made to be kingdom of priests. Yan. Ang church o ang believers ni Jesus Christ ay isang kaharian ng mga saserdote, priest, to serve God for His glory and power. Nang tayo sumampalataya at tinanggap natin si Jesus Christ, sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. And once you were not a people, but now you are a people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Kasi tayo ay hindi tayo talaga tao ng Diyos, kundi ang Israel ang tao ng Diyos. Israel is the chosen people of God, mga kaibigan. Pero na si Jesus Christ tanggihan ng Israel, ang church ay nabuhay. The church was born after on the day of Pentecost, Acts chapter 2. So Gentile and Jew become one. Ang lahat na sumampalataya, Hudyo at Gentile, ay magiging church. So tayo ay grupo o kaharian ng mga priest o saserdote ng Diyos. At ang trabaho ng saserdote ay ganito, tagapamagitan. So babasahin ko ang isang nakuha ko sa mga nagtuturo. Siyempre, tayo ay nagbabasa, naghahanap, at nag-research. A priest is required to act as a mediator. He is one who represents the divine being to his subject and return from them to their God. He acts an ambassador, a chosen vehicle through whom God has chosen to serve people and to represent Him
on his behalf. Actually, sa Leviticus, ang gawain ng mga saserdote o high priest ay namamagitan sa Diyos at sa tao. Ngayon, dinadala ng saserdote ang tao sa harapan ng Diyos. Ipinapanalangin para sa kanilang kaligtasan at kapatawaran. At ang mga saserdote ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Dinadala ng saserdote ang tao sa Diyos. Okay. So, ganon, ang saserdote o priest lalapit sa Diyos, dala ang mga tao upang mamagitan sa kasalanan ng tao, at ang Diyos naman dadalhin ng saserdote sa tao at doon ang mga tao magpupuri sa Diyos. The priest, the high priest offer sacrifices to God, sacrifices to God, and the high priest had an access, the privilege or access to God. Yan. Tagapamagitan. Anyway, the mediator talaga ay si Jesus Christ. Walang ibang mediator between God and man. But dahil sa ating pagsampalataya sa Diyos, tayo ay ginawa niya mga saserdote upang tayo mismo ay lumapit sa Diyos upang idalangin, ilapit ang ating mga mahal sa buhay, ang ating bayan, ipanalangin ang ating kababayan para sa kaligtasan at kapatawaran. At tayo naman ay nagtitipon, dinadala natin mga tao sa isang pagsamba sa Diyos, pagpupuri, at ipahayag sa mga tao ang kalooban ng Diyos. Kaya meron tayong mga church congregation, doon pinapag-aralan, ipinapangaral ang salita ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng pagkataon na mapakinggan ang salita at sumampalataya sa Diyos. Because faith comes from hearing, and hearing the Word of God. So yan ang trabaho ng priest. And this is our privilege today. Isang malaking pribilehyo na mga Kristiyano ang maging lingkod ng Diyos. So, napaka laking pribilehyo. Kaya nga, makakilala ko sa Panginoon, sinubukan ko mag-aaral din sa Bible School para mag-acceleration ng knowledge. Kasi nga sa pribilehyo ng mga paglingkod sa Diyos na aking naranasan. Ang kagalakan na naranasan ko, nung kayo mag-umpisa magturo ng salita ng Diyos, ay kagalakan hindi ko naranasan sa pamagitan ng pera at mga kaibigan. Siyempre, marami tayong barkada, marami tayong bisyo, marami tayong escapade sa buhay, pero hindi ako nagkaroon ng karanasan na maranasan ko ang mapayapang buhay. So, alam natin na ang mga naglilingkod sa Diyos ay nag-aaral pa ng kung ilang taon para mapaglingkod sa Diyos. Pero, ang pananampalataya pala, ang umpisa ng relasyon sa Diyos, at ang Diyos ay tumatawag ng mga taong maglilingkod sa Kanya, at ang Diyos nagbibigay ng mga iba't ibang regalo upang siya ay paglingkuran. God gives to serve our parliament, to serve the body of Christ, and to bring people to God. And yung mga tinatawag na calling. So, salamat sa calling na naranasan ko, ang tagapagturo. Hindi man ako naging malaking lingkod ng Diyos, katulad ng iba nakilala, ay ang pribilehyo ng paglilingkod ay naranasan ko, ang kagalakan na hindi mababayaran, na umapapantayan ng anumang kayamanan at ginto sa sanlibutan. So yan mga kaibigan, ang dahilan kung bakit ako'y patuloy pa rin sa kabila ng aking karamdaman at katandaan sa pagpapahayag, because this is a privilege. Katulad ni John, mapapag-aralan natin, matanda na siya. Ginamit po siya ng Diyos para isulat ang revelation. Nandiyan sina Caleb na nagsipaglingkod sa Diyos. This is a joy serving the Lord. Lalo-lalo na we're in the last days. Ako naniniwala na hindi na magtatagal at tayo kukunin na ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng palatandaan ay lumitaw na. All the signs of the second coming are there since the creation, since the rebirth of Israel. So, kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, it's about time for you to think it over. Isipin mo, ang katiyakan ay mararanasan mo. Sapagkat ang lahat ng tao nakatakdang mamatay, yan ay tiyak. Ang kamatayan ay tiyak.
Kung inaasahan mong tatama ka sa luto, hindi tiyak yan. Meron tumatama, pero hindi lahat tumatama. Pero lahat ng tumataya sa luto ay tiyak mamamatay. Lahat ng tao ay mamamatay. No? Kaya, kung iniisip mo yung kayamanan, meron kayamanan ang inihanda ang Diyos sa kanyang kaharian. Kayamanan na hindi maaagaw, hindi masisira. Ang kayamanan yan ay inihanda ni Jesus Christ sa mga sumampalataya sa Kanya. Kaya ako noon, isang tao na walang pangarap kundi maging mayaman. Yun ang maborn-again ako. Ako pala isinilang na sa kaharian ng kayamanan. So, walang masama sa kayamanan, lalo na kung magagamit sa kaharian ng Diyos. Pero ngayon mga kaibigan, ang gusto kong maranasan ninyong pribilehyo na makapaglingkod sa Diyos. Tulad yan, nandito ako sa simple pamamaraan. Kulang ako sa mga instrumento o gadget, pero meron akong cellphone na nagagamit at laptop. That's enough. Hindi na mga maging sophisticated. Basta mahalaga, naiintindihan yung aking pinapahayag sa inyo. It is the grace of God for you to understand what I'm saying. Jesus is coming to Israel. The second coming is for the Israelites, the salvation of the remnants. But we, as the believers of Jesus Christ, hindi tayo dapat ma-surprise. Rapture is coming. And rapture is imminent. Kaya ang title ng aking channel is Snatch Away. Ang snatcher ay hindi nagpapaalam, bigla na lang nangahamlot ng iyong alahas o anumang bagay na maaagaw sa iyo ng biglaan. And that is the promise of God to Jesus Christ for His believers. At para masama ka sa rapture na darating, believe in the Lord Jesus Christ, and that's the beginning of your preparation. So, it is not enough to be saved, but Jesus said, be watchful, be ready, because the time, nobody knows the day or the hour of His coming. Kaya kailangan maghihanda tayo. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa channel na to ng It's Not So Way. At tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Revelation. Ang Revelation mga kaibigan ay pagbubunyag, pagsisiwalat, paglalahad ng kapahayagan ng Diyos sa hinaharap. So dalawang bagay ang ating papag-aralan dyan, now and the future. Napakahaba ng chapter na inilaan ng Diyos tungkol sa tribulation. At ang tribulation period ay hindi para sa church. Yan ay para sa tumanggi kay Jesus Christ. Sana ngayon pa man ay isipin ninyo ano mangyayari sa buhay mo kung wala si Kristo. So, studying prophecy is not to scare us but to prepare us. And God is giving us the warning for His second coming. And the second coming is a warning to Israel. At sa atin naman ng mga Gentile who will believe Jesus Christ will become His believer, and the promise is the rapture is snatched away. Okay, maraming salamat. At sana tanggapin niyo si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas upang kayo ay maging ligtas sa darating na kapahamakan. Hindi natin alam kung kailan, but alam natin na ito mangyayari sapagkat nasusulat at ang lahat nasusulat ay magaganap. Salamat sa inyong panunood sa aking channel. Ako yung lingkod, Eli Quebrayo, at tayo magpapatuloy sa biyaya ng Diyos sa pag-aaral natin sa aklat na ito ng Revelation. May the Lord bless you and keep you hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo lahat.